Magandang araw o gabi, Misay. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lolita, 40 anyos at tubong albay. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong buhay. Karanasan po ito ng aking abuela, itago na lang natin sa pangalang Lola Gloria. Taong 1962 sa kasalukuyang taong ito, ay kilala si Lola Gloria bilang isang magaling na manghihilot. Nakamulatan ang ganitong larangan mula pa sa kanyang mga magulang. Bagaman, para sa kanya, ang pamantayan ng panghihilot ay hindi ganoon pinag-ukulan ng panahon gawa ng abala sa paglalako ng mga isda na inaangkat pa sa mga bangkero sa dalampasigan. Bago pa man umahon ang araw, ay maaga nang gumagayak bit-bit ang tapayan patungong batis para magsalok ng tubig bago maligo. Kapag puno na ng tubig sa banga ay sunod na magpapalingas para magpakulo ng tubig sa lumang takure. Siya ang inaasahan ng lahat. Sandigan ng kanyang mga kapatid mula noong pumanaw ang haligi ng tahanan. Simula noong sumakabilang buhay ang kanilang ama, ay sunod namang dinapuan ng sakit ang ilaw ng tahanan. Panganay sa 5 magkakatid kaya ganoon na lamang ang pagsusumikap mairaos ang pamilya. Todo kayod kahit tirik at pundi ang araw. Pati ang gabi ay ginagawang umaga magkaroon lang ng karagdagang kita. Kadalasan sa gabi tumatanggap ng pasyente. Sa pamamagitan ng paghihilot at tapal ay nakakaipon siya ng pambili ng gamot ng kanyang inang may kapansanan. Gayunpaman, hindi lang basta panganay si Lola Gloria sa kanilang tahanan. Siya rin ang tumatayong ama at ina na nagbibigay gabay at mabuting asal sa mga nakababatang kapatid. Isda. Bili na ho kayo ng isda. Bagong huli lang kaya sariwang-sariwa pa, malakas niyang sigaw habang tinatawid ang makipot na kalsada sa bawat eskinita sa katabing lugar na malayo sa tabing dagat. Kahit minsan ay hindi niya noon kinahiya ang pagtitinda ng mga isda kahit na mag-amoy malansa. At hindi rin iyon kawalan ng moralidad bilang isang dalaga. Sa halip ay taas, noon pa siyang naglalakad suot ang amoy kupas na salakot buhat ang 2 timba na puno ng isda. Sa panahon kasing iyon, kadalasan sa mga babae, lalo na ang mga nagdadalaga ay hiya ang pinapairal. Takot ma-expose sa maraming tao. Ngunit para kay Lola Gloria, proud to be pa siya maghanap buhay, kahit makita pa ng mga dating kaklase at kaibigan. Nagawang huminto sa pag-aaral gawa ng kahirapan. Mas piniling kumayod para sa pamilya at maagang natuto sa larangan kung saan magaling ang kanilang angkan. Isang araw, isang hindi kilalang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Mang Pedro ang bumaba pa ng bundok at piniling manirahan sa bayan. Nagkataong napadpad malapit sa lugar ni na Lola Gloria. Nangupahan ang dayo sa tabing dagat kung saan marami ang bakanteng barong-barong na tinubuan na ng lumot ang bawat haligi. Pagkalipas ng kalahating buwan ay pumutok ang pangalan ni Mang Pedro sa lugar. Kinilalang magaling na manghihilot. Ang mga kamay nito ang naging punuhunan para mabuhay. Marami ang napagaling. Subok ang kahusayan sa mga alternatibong gamutan gamit ang mga katas ng halaman. Naging takbuhan ng may kapansanan, lalo pat ilang pasyente na ang nagpatunay na sila'y nulunasan. Gayunpaman, may ilang individual pa rin ang nais magpagamot kay Lola Gloria. Kahit bago lang sa larangan ay mabisa ang kanyang mga hilot kahit gaano pa kalala ang pilay basta ito'y agad na maagapan. Hindi naging sukatan ang husay sa bilang ng edad. Tinaguri ang binakabatang manghihilot dala ang titulo ng mga pumanaw sa hanay ng kanilang pamilya mula sa kanyang ama, lolo at lola. Tulad ng sabi ko, hindi noon forte ni Lola Gloria ang panggagamot. Ang kanyang bihasang mga kamay ay dala lang ng pagkaawa kung bakit niya nagagawang tumanggap ng pasyente kapalit ng bariyang matatanggap. Sa pagdating noon ni Mang Pedro, ay nabawasan ang kanyang mga alalahanin sa buhay. Dahil para sa kanya, ang paghihilot ay isang malaking abala. Hindi niya ginusto na palaging humawak ng mga baling buto at magas sa loob ng balat.
Kaya isang pagpapala ang pagdating ng dayuhan. Sa nakalipas na 3 buwan, ay puro papuri at magandang komento ang natanggap ni Mang Pedro. Nakuha ang simpatsya ng mga tao na halos umabot sa mga katabing barangay. Habang patuloy na umaani ng biyaya mula sa pamilya ng mga napagaling ay hindi napagtunuan ng pansin ng mga naninirahan doon sa tabing dagat na mayroong napalang nagyayaring sakuna mula sa mga mata kapag kumalat na ang dilim. Ang malalam na sinag ng buwan sa kalagitnaan ng gabi ay binalot ng misteryo at kababalaghan. At si Lola Gloria ang unang nakapansin habang nag-ilaw ng taguna sa hubasan kasama ang kanyang kapatid na si Lorenzo. Mapanglaw noon ang gabi, ngunit mas maitim ang budhi ng nilalang na kanina pa lumalamon sa ilalim ng malagong puno ng bakawan. Rinig ang bawat pagkabali ng buto at ang malapot na tunog ng panguya ng hilaw na laman. Nasipat ni Lola ang hindi pamilyar na mukha dala ng dilim na nakasandal sa isang malapad na puno. Ilang metro lang ang layo nilang magkapatid. Habang abala sa paghuhuna si Lorenzo, ay hindi maalis ang tingin niya sa nilalang habang hawak ang isang kapirasong karne na may bahid pa ng sariwang dugo. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya humihinga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa aswang na tila walang kabusugan. Marahang tinapik ang kapatid at nagwikang kailangan na nilang umuwi bago pa man sila mapansin at gawing sunod na hapunan. Ngunit biglang huminto ang nilalang at hinawi ang tingin sa kanilang kinaroroonan. Ang mahaba at mamasa nitong dila ay tumigil sa paghimod sa dugo mula sa laman. Nagsimulang manginig ang mga tuhod ni Lola Gloria nung magbanggaan ang kanilang paningin. Naririnig pa niya mula sa malayong distansya ang garalgal na tinig na lumalabas sa lalamunan nito. Hindi umol ng pagkabusog, kundi isang pag-angil na hindi pa sapat ang kinain mula sa biktima. Lorenzo, umuwi na tayo. Papunta na siya rito. Ani Lola Gloria. Hindi maalis ang tingin sa nilalang na halos baluktot ang likod pero matulin kung maglakad. Napatingin naman ang kanyang kapatid at natanaw ang nakakapangilabot na anyo na iniluwa sa bungad ng bakawan. Aaswang! Sigaw ni Lorenzo. Kaya pareho silang napatakbo bitbit ang sipat. Dala ng sobrang takot ay naiwan nila ang mga nakuhang tagunas. Ang aswang naman ay nagtangkang tumalon para sumugod. Ngunit ang kanyang pagiging agresibo ay biglang nanlambot nang magsibukasan ang mga lampara sa mga barong-barong. Ilang katao ang nagawang sumilip sa bintana gawa sa nilikhang nilang ingay. Ilang pamilya ang nagawa pang lumabas ng kanilang tahanan upang alamin kung ano ba ang nangyari. Sa kabutihan palad isang bangkero na kakakilala lang din ni Lola Gloria ang sumalubong at usisang nagtanong kung bakit sila tumatakbo ng 10 oras ng gabi. Sinabi niyang may aswang sa bakawan at balak silang biktimahin. Kaya ang iba ay nagtipon at pinuntahan ang nasabing lugar dahil wala naman silang nakitang halimaw. Ngunit nag-iwan ng bakas ang nilalang sa buhangin patungo sa putikan. Nung marating ang eksaktong lokasyon ay may naiwang mga patak ng dugo sa maninipis na ugat ng puno. Hindi nila matukoy kung mula ba ito sa dugo ng tao o hayop. Kinabukasan, isang pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay. Pumanaw ng walang bakas na dahilan. Walang sugat at kahit anong pinsala sa balat. Nasawi na dilat ang mata na tila bakas ang takot sa mukha. Ayon sa mga kaanak, marahil namatay ito dala ng katandaan. Bukod sa matandang namatay, ay may isang pamilya din ang nawalan ng alagang baboy. Sa mga sumunod na linggo, 3 sa magkakahiwalay na barangay ang namatayan na naganap sa magkakasunod na gabi. Batay sa kumakalat na bulong-bukungan ay karaniwang sanhilang ang kanilang pagnaw. Misay, hindi noon makapaniwala si Lola Gloria na muli niyang makakaengkwentro ang nilalang sa mismong tahanan nila. Sabado ng gabi habang mahimbing silang natutulog ay bigla siyang naalimpungatan. Rinig niya ang daing ng kanyang ina na animoy dinadalam ng aswang. Kaya napabangon siya sa kama.
Nang silipin ng ina ay nakita niya ang mapupulang mga mata sa butas ng dingding na likha ng aswang. Nakalawit papasok ang dila patungo sa umiindang ginang na balak biktimahin. Paulit-ulit siyang sumigaw para humingi ng tulong sa kalapitbahay. Nagising ang mga bata dala ang matinding hilbot. Gayunpaman, kahit humingi siya ng tulong, sa pagkakataong iyon ay piniling maging matatag. Kinuha niya ang walis tingting at pinahahampas ang dingding. Epektibo naman ang kanyang ginawa sapagkat kumaripas ng takbo ang nilalang. Ngunit sa paglaho nito ay saka naman dumating ang isang lalaki na balak silang tulungan. Nakahubad ito at may hawak na itak. Ang lalaking ito, Sir Mark, ay isa sa pikamalapit nilang kapitbahay na si Manong Todor. Walang pamilya at isang mangingisda, ngunit hindi totoong residente sa nasabing lugar. Taga-kabilang isla ito na dating kaibigan ng dating nakatira sa bahay na iyon. Halos mahigit 1 taon na rin ito nanirahan doon. Mabait naman itong tao. Tahimik at palaging nasa laot tuwing gabi. Manong Todor, muntikan na sana kami pasukin ng aswang. Balak biktimahin ang aking ina. Wika niya sa Ginoo. Nanginginig ang boses habang mahigpit na hawak ang walis, tingting. Missy, nagulat si Lola Gloria nung sabihin ni Manong Todor na nakita umano niya ang nilalang. Lumihis ito ng daan nang mapansin na may hawak siyang sundang. Anya, namukhaan niya raw kung sino ang halimaw. Ito umano ang bagong salta na si Mang Pedro. Hindi naman noon naniwala si Lola Gloria. Malabo kasi na ang matandang manghihilot ang aswang gayong nagpapagaling ito ng may sakit. Ngunit nakumbinsi pa rin siya na si Mang Pedro nga ang gumagalang halimaw. Dahil mula nung dumating ito sa kanilang lugar, ay nagsimula na rin ang lagim kapag kumakagat ang dilim. Kinaumagahan, nagising si Lola Gloria na kalat na ang balita na aswang umano ang dayuhan. Pinatuyanan naman niya ito dahil sa nangyari kagabi. Kahit walang sapat na pruweba ay sapat ng katibayan ang mga narinig sa bibig ni Manong Todor, lalo pat nakita niyang lalaki ang aswang na balak biktimahin ang kanyang ina. Marami ang naniwala sa kumalat na paratang. Karamihan dito ang mga namatayan at nawalan ng mga alagang hayop. Ngunit may ilang nagsasabi na isa lamang ito malaking pagkakamali. Ang iba ay nagawa pang ipagtanggol ang dayuhan. Dumating sa punto na si Lola Gloria pa ang napasama. Anila'y dala lang ito ng inggit. Batid kasi ng nakararami na nagmula ang aking abuela sa angkan ng manggamot. Gayunman, pinabulaanan ni Lola na walang namamagitan na inggit dahil hindi naman niya hilig ang ganoong larangan. Pinanindigan niya na mas gusto pa niya magtinda kaysa magpakapagod sa panghihilot ng mga taong may kapansanan. Missy, hindi nagtagumpay si Mang Todor. Hindi nito nakuha ang simpatsya ng mga tao na mapaniwala na aswang ang bagong salta.